Kabilaan ang naiuulat na pagnanakaw ng produktong petrolyo ng ilang motorista. Mula sa pagpapagas ng halagang 5,000 pesos sa Quezon City hanggang 500 piso sa Bacolod City. Pare-parehong nagpapagas and run. Sa Albay naman, isang lalaki ang naaresto dahil sa iligal na pagbebenta ng produktong petrolyo. Sa imbestigasyon, bumibili ang suspect ng langis sa iba't ibang gasoline station at pagkatapos iipunin tsaka ibebenta sa mga piling customer. Nasamsam ng mga otoridad ang isang fuel tanker truck, ilang storage container at higit 1,000 litro ng gasolina na posibleng aabot sa lampas 2 milyong piso ang halaga. Sa kabuuan, nakapagsampa na ang PNP ng 7 kaso kaugnay ng umano'y fuel hoarding at iba pang paglabag sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Para pag-usapan yan at iba pang issue, magkakasama natin si PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ma'am Cheryl, magandang tanghali po at salat po ng inyong taga-subaybay. Sir, ano na po ang update dito sa mga kasong isinampa kaugnay nga ng fuel hoarding, overpricing at iba pang paglabag? Yes, Ma'am Cheryl, sa kabuuan po, umabot na yung kinaso natin sa 7 na kung saan nagmula sa violation ng trademark infringement, hoarding, profiteering at sa 7 kaso na naipile natin sa prosecutor's office, 11 individual po yung involved sa nasabing 7 kaso. Ilan na po ang doon sa mga kasong ito yung nasa antas na ng pagsasampa sa korte? Napile na po lahat itong Ma'am Cheryl sa prosecutor's office. So, hinihintay na po natin na forward po nila to sa korte para po sa hearing proper. At may mga naaresto na po. Gaano karami ang naaresto na po kaugnay nito, General? Ma'am Cheryl, doon sa nabanggit natin na 7 kaso, sa Region 3 meron tayong isa, mabanggit ko lang. Sa Region 5 meron tayong 3, sa Region 8, ito yun sa Samar Leyte, 2, at isa sa Region 11 sa Davao area na involved ang 11 individual po. Dito po sa mga nabanggit yung lugar, saan pang mga lugar o rehiyon na itala yung mga kaso ng fuel hoarding at may mga natukoy po ba kayong hotspots kung saan ito mas laganap o nangyayari? Pinaka-top sa region na nabanggit natin, Ma'am Cheryl, yung Region 5 o yung Bicol region, na kung saan 3 kaso ng hoarding yung nasampahan natin ng kaso. At nabanggit ko nga po kanina, yung Region 8 siya yung number 2, meron tayong 2 na yung kaso, ito yung hoarding at saka profiteering. So dito po, kung Bicol region, ang pinakamaraming lugar, ay may particular po bang lalawigan, lungsod na tutok ang inyong operasyon? Sa Bicol region, Ma'am Cheryl, yung Albay province, siya yung may 2 na arrest na nagawa natin. At yung isa naman sa Masbate. Pero hindi masasabi natin na laganap sapagkat ang ginagawa nito, Ma'am Cheryl, bumibili yung mga kababayan natin, mga nahuli natin sa iba't ibang gasoline station kasi iniipon-ipon po nila sa binibenta na mas mataas ng bahagya o konti doon sa kanilang pagkakabili. Viral din po, General, sa social media, yung ilang insidente ng oil looting o mga motoristang tumatakas matapos magpakarga ng gasolina. Napapansin niyo po ba or may mga reports na po ba kayo ng talagang pagtaas or isolated cases pa lamang naman po ito? Ma'am Cheryl, ito po ay isang isolated case. Ito ay nangyari sa Balintawak. Nagpakarga siya ng 5,000 na mahigit na gasolina pagkatapos siya ay tumakbo. Sinasabi po ng Philippine National Police dito, Ma'am Cheryl, na ang ganitong uri ng gawain, ito ay kriminal at ito ay maaari masampahan ng kasong istapa. Kaugnay niyan, Ma'am Cheryl, mabanggit ko lang na nahuli na po yung nasabi individual sa Balintawak na nagpagas and run. Ano na po yung mga hakbang ng PNP para mapigilan itong ang hoarding, illegal na bentahan ng fuel at looting sa iba't ibang rehiyon? Dahil kagaya nga po nito, ngayong araw lamang nagtaas na naman ang presyo po ng ating diesel at gasolina. Yes, Ma'am Cheryl. Originally po, 2 lang yung tasking ng miyembro ng Philippine National Police, particularly yung mga patrol natin, na bantayan yung mga gasoline stations na nagsasara
at bantayan din po yung mga gasoline stations na nagtataas ng mga presyo. So idinagdag na po, Ma'am Cheryl, yung coordination sa mga gasoline station sa ating po mga barangay officials para po bantayan yung mga ganito na hindi na po maulit yung tinatawag na natin ng gas and run. Yung nangyari naman po sa Bacolod, agad naman po siya nahuli, na nagpakarga siya ng halagang 500 piso at agad naman po siya nahuli. Paano po pinapalakas ng PNP ang koordinasyon sa ibang ahensya at mga establishmento para nga matugunan yung mga ganitong insidente po? Pinaka-importante, Ma'am Cheryl, kasi yung coordination sa mga gas station, sa mga local government units para maiwasan natin yung mga ganitong activity o criminal activity ng mga ating kababayan. Ang pinaka-importante ito, pag makita ng kababayan natin, Ma'am Cheryl, nagpapaila tayo ng mga kaso sa mga ganitong uri ng aktibidad, ito ay magiging deterrent, hopefully, Ma'am Cheryl, sa ating mga kababayan. Ano po ang babala ng PNP dito sa mga sangkot sa hoarding, overpricing at looting at ano yung mga posibleng kaharapin nila na kaso, sir? Ang mga nabanggit na aktibidad po ay isang criminal activity, pinagbabawal ng batas. Ang Philippine National Police po ay hindi ito na mag-file ng mga halimbawa ng search warrant, conduct po ng mga checkpoint upang hulihin yung mga ganitong individual. Ito po ay taasang paglabag sa batas ng bansa bilang 33 na may parusa po na kulong at penalty. General, dito naman po tayo sa monitoring ninyo dito sa pagpasok ng Holy Week. May mga naitala na po bang untoward incidents? Kamusta ang pagbabantay po ng pulis? Yes, Ma'am Sherry, malaking bagay na itinapa po ng ating GPNP na General Narsates at si SILG sa John Vic Remulla, yung numero po na o bilang ng deployment natin na magbabantay po sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung pupunta sa iba't ibang lugar, mag-enjoy po ng summer vacation, especially ng Holy Week. Magandang report po na wala naman po tayong natatanggap na ulat sa uglay ng mga nasabing insidente. Maganda, Ma'am Cheryl, katatapos lamang po ng press briefing ng interagency coordination. Nandiyan po yung DILG, yung DOTR, DPWH, ang ating po GPNP para po pag-usapan kung paano po papangalagaan ng ating gobyerno, ng ating mga kababayan na mag-enjoy po sa summer vacation. Gaano karaming pulis po ang dineploy ninyo sa transport terminals at mga simbahan, sir? Isa sa kabuuan na nationwide, ang PNP po, ang deployment po natin 98,000 plus. At yung ating po mga augmentation, so nagbukas sa abot po halos ng 52,000 plus. So kabuuan, Ma'am Sherry, yung tutulungan sa gobyerno, ating pamahalaan, at yung ating mga ibang grupo ay abot po na 150,000 plus. Ano po ang paalala ninyo sa publiko para manatiling ligtas, payapa ang paggunita ng Holy Week? Yes, Ma'am Cheryl, ngayon lang po pinag-usapan ng mga nasabing ahensya ng DOTR, DPWH, DILG at PNP kung paano natin magiging payapa at maayos yung pagdiriwang ng ating Holy Week. Hanggang sa parte po ng DPWH at DOTR, inaayos po nila yung mga kalsada para maalis po yung mga obstructions para po ito hindi maging contributory sa halimbawa sa mga aksidente. Para naman po sa DILG at sa PNP, panawagan po natin sa mga kababayan natin na iwasan po yung pag-drunken driving o yung driving under the influence of vehicle po. At yung pag-observe po ng mga speed limit. At rin mabanggit ko, Ma'am Sherry, mga pupunta naman po sa mga resorts, nakikita po natin medyo mataas po yung numero ng ating drowning incidents. Kaya sabi po natin na ang ating maritime group at ating mga local police ay patuloy na magbabantay sa mga resorts at upang pupuntahan ng ating mga kababayan para patuloy na magpaalaala sa akin. Marami pong salamat sa inyong oras, PNP spokesperson, Brigadier General Randolph Tuanyo.